Sa nakaraang season ay sinabi ni Redestro sa kanyang napakaraming alagad na simula ngayon ay si Shigaraki na ang kanilang Grand Commander at tatawagin na ang kanilang samahan na Paranormal Liberation Front. Samantala si Hawks ay patuloy ang pagpapanggap na kasapi nito dahil nais niyang pigilan si Twice na isa sa pinakamapanganib na villain dahil sa quirk nito. Mapayapa naman na nag-o-operate ang ospital ni Dr. Garaki, pero hindi nito alam na nasa surveillance na siya ng mga hero at mga pulis, na kasalukuyang naghahanda para sa gagawin nilang surprise raid sa lugar. Kaya sa malayo ay naghanda ang lahat ng puwersa ng mga hero para sa special mission. Ngunit kinakabahan si Kaminari dahil nasa frontline siya. Naisip naman ni Yao Momo na nasa harapan si Kaminari para mabawasan kaagad ang napakaraming bilang ng kanilang kalaban. Nagtataka ang mga tao sa syudad kung bakit walang hero, pati si Slide and Go ay nagtataka dahil siya lang ang hero doon. Nang hulihin siya ni Death Arms dahil alam na pala nila nakasapi siya ng Liberation. Samantala si Bakugo ay nais sa frontline kahit sa likod lang sila naka-assign. Nagsimulang sumugod ang mga hero patungo sa Jaco Hospital, at dumating sila sa pamumuno ni Endeavor saka inutusan si Mirko na magtungo sa morgue. Naglalakad lang si Dr. Garaki na magulat siya dahil nandoon na sila Endeavor. Agad na tinanggal ni Eraser ang kanyang quirk kaya nagsimula itong tumanda dahil matagal na pala dapat siyang patay kung hindi dahil sa quirk nito. Naisip ni Sukauchi na may ganito rin na quirk si All for One pati na ang mga special Nomo. Naiinis si Mike dahil alam niyang ginawa ring Nomo ng doktor ang bangkay ng kaibigan nila ni Aizawa. Patungo si Mirko sa morgue nang makita niya na ang mga Nomo. Tapos may dumating din para iligtas si Dr. Garaki. Subalit ang nahuli nilang doktor ay isa lang palang clone na ginawa ni Twice at agad na inatake ni Endeavor ang Nomo subalit umakyat na rin ang iba pang mga Nomo. Si Shigaraki naman ay binabantayan ni Dr. Garaki dahil hindi pa natatapos ang pag-upgrade nito ng katawan. Mapapansin naman sa lugar na napakaraming special Nomo ang ginawa nito. Agad na nakipaglaban si Mirko sa mga Nomo kahit mag-isa lang siya, hanggang sa makarating siya sa kinaroroonan ng doktor na labis na kinabahan. Tinanggal ni Eraser ang quirk ng Nomo saka ito winasak ni Endeavor. Tapos sinalag ni Rocklock ang atake ng isa pa at nagpatuloy sa labanan. Dumating na rin sila Cross para tulungan si Mirko. At ang mga nanghahabol na Nomo ay pinagtulungan naman nila Eraser at Endeavor. Natuwa naman si Endeavor kaya nais niya daw maging sidekick si Aizawa, ngunit tumanggi ito. Samantala sila Deco ng mga estudyante ang namamahala sa evacuation ng mga tao sa syudad. Patuloy ang pagsugod ni Cross pero may mga nag-aabang na Nomo kaya nagpalabas siya ng shield. Inatake ni Mirko si Dr. Garaki nang sumugod ang maliit na Nomo na may kakayahan ng katulad kay Twice kaya sinipan nito. Saka pinakawalan ng doktor ang mga Nomo na itinapon si Mirko sa itaas. Ang mga Nomo na ito ay katulad ng isang nakalaban ni Endeavor sa syudad na napakalakas. Dumating si Cross at agad na ginamit ang kanyang shield samantala tumakas na ang doktor. Sinabi ni Cross na nanganganib si Mirko dahil marami pang special Nomo doon. Giit ng doktor na ang mga special Nomo niya ay higit na mas malakas kaysa sa una niyang ginawa na 3 uri ng mga Nomo. At ginamit niya ang kapangyarihan ni All for One para mabigyan ng quirk ang mga ito. Si Shigaraki daw ang pinakamalakas niyang magiging likha ngunit nasa 70% pa lang ito. Buhay pa pala si Mirko na nagbanta sa mga kalaban. Sa kabalak niyang patayin ng doktor pero pinipigilan siya ng mga Nomo. Nahuli siya ng isa saka sumugod pa ng magkasabay ang dalawa pero nasipa niya ang mga ito gamit ang lunaring attack. Ngunit nagpatuloy ito sa pag-atake sa kanya saka ginawa pang lantang gulay ang isa niyang kamay, subalit nagpatuloy siya sa pag-atake sa isang Nomo. Sunod ay kinapitan niya sa leeg ang isa na umatake pa ng laser ngunit tuluyan na itong binalibag sa sahig gamit ang mas malakas na teknik. Itinali niya ang nanguluntoy na braso at hindi na rin nakapag-regenerate ang Nomo dahil sa ulo niya ito inatake. Paparating na rin ang iba pang mga hero sa base ng Liberation saka umatake si Cementos na napansin ni Skeptic pero nabutas ang kanilang base at natakot ang isang may pototoy sa noo. At nagpatuloy si Cementos kaya naramdaman na ng Vanguard Action Squad ang mga pagyanig. Saka sabay-sabay na sumugod ang mga hero. Pero naghihintay na rin ang mga villain, lalo na si Tatang na may kapangyarihan din ng kuryente na umatake ng napakalakas, subalit hinigup lang ni Kaminari ang mapaminsala niyang atake. Si Redestro ay nasa underground base nang may magsumbong na sumugod ang mga hero kaya bigla siyang na-stress. Sa itaas naman ay inatake na ni Edgeshot ang lahat ng mga villain na nandoon. Saka sumugod si Midnight at ginamit ang kanyang aroma upang mapatulog ang mga kalaban saka sila pinaghuhuli ni Kamui Woods. Tapos pinalambot pa ni Mudman ang lupa saka nagpatubo ng mga kabute si Komori. Dahil dito ay nakasugod na ang mga pro. Nagtataka naman si Twice dahil tinutukan siya ni Hawks ng mga balahibo nito. Ngunit naiiyak si Twice dahil siya na naman ang nagdala ng salot sa kanilang samahan katulad ng nangyari kay Overhaul. Kaya kumilos pa rin siya sa kabila ng babala ng hero. Subalit gumawa ng napakaraming clone ang lalaki upang makatakas. Misyon ng grupo nila Fat Gum na pigilang makatakas ang mga villain. At
Ginamit ni Sun Eater ang kanyang ability sa napakaraming kalaban dahil siya ang magbabantay sa labas habang pumasok naman sila Fat Gum. Dahil madilim sa loob ay napakalakas ni Dark Shadow kaya nagawa niyang mapalusot sa pader si Destro. Subalit nagbabala si Dark Shadow na may naramdaman siyang halimaw na nagtatago doon, giit ni Fat Gum na hindi daw ito gagalaw dahil natutulog ang boss nitong si Shigaraki. Saka lumabas na sila doon at sumakay si Tokoyami kay Fat Gum. Gumawa ng napakaraming clone si Twice, ngunit mabilis na pinagpapatay ni Hawks ang mga ito. Hanggang sa tamaan niya na pati ang tunay nitong katawan kaya napaiyak na lang ang lalaki. Subalit bigla siyang tinamaan ng Blue Flame dahil dumating pala si Dobby. Saka tinuluyan na siya nito, subalit nakatakas pa rin. Subalit nanganganib ang kanyang buhay dahil apoy ang pangontra sa kanya. Bigla namang tumakas si Twice kaya nakaatake si Dobby. Ngunit nasa likod na pala si Hawks kaso muli siyang inatake ng malakas na apoy. Sa kabila ng pinsala ni Twice ay gumawa pa rin siya ng clone. Nahuli ni Illboy sila Himiko at Mr. Compress, ngunit pinagsasaksak lang siya ng clone ni Twice. Saka humingi ng tawad sa mga kaibigan dahil hindi na siya makapagparami dahil sa pinsalang natamo sa traidor na si Hawks. Samantala ang tunay nitong katawan ay tuluyan ng pumanaw kaya nagpasalamat si Himiko sa clone nito bago ito maglaho. Dahil sa ginawa ni Hawks kay Twice ay sinunog siya ni Dobby at balak na din siya nitong patayin gamit ang napakainit na blue flame nito. Hinahanap naman ni Endeavor si Mirko nang makita si Cross na nahihirapan sa Nomu. Kaya tinanggal ni Eraser ang quirk nito at saka ito inatake ni Endeavor. Si Mirko ay pinipilit makasurvive sa tatlong incomplete high-end Nomu sa abot ng kanyang makakaya. Saka pinili niyang hanapin ng doktor para patayin pero agad naman siyang nahuli ng mga Nomu, subalit nakatakas pa rin siya kahit duguan. Hanggang sa makarating na siya kay Garaki at nakita ang katawan ni Shigaraki, ngunit natusok na siya ng Nomu. Saka dumating si Enji para tumulong at pinasabog nito ang kalaban saka nagtulungan sila Present Mike at Crust. Nagpatuloy naman si Mirko sa pag-atake sa capsule ni Shigaraki. Ang babaeng Nomu ay nagtago kay Eraser para iwasan ang quirk nito saka nagpaulan ng napakarami patungo sa kanila. Samantala napinsala na naman ng isa pang Nomu si Mirko. Ngunit tuluyan niya nang nawasak ang capsule at inihagis siya ng Nomu patungo kay Endeavor. Nagpa siya naman si Endeavor na sunugin ang sugat nito para tumigil sa pagdurugo. Nahuli ni Eraser ang isang Nomu. Sa utos ni Aizawa ay pumasok sila Mike kaya pinigilan ni Crust ang kalaban. Dahil ang misyon nila ay hulihin si Shigaraki habang tulog pa ito. Kaya umatake si Mike para tuluyan itong lumabas sa capsule, sa kanya sinuntok si Dr. Garaki. Hindi tumitibok ang puso ni Shigaraki kaya hindi sila nabahala. Hindi naman matanggap ng doktor ang nangyari sa kanyang masterpiece. Subalit biglang nagising ang villain na nilalamig. Sinuntok ni Crust ang isang Nomu subalit wala silang sapat na lakas para matalo ang mga ito. Umatake ng marami ang babaeng Nomu na sinalag ni Endeavor ng apoy, ngunit sumugod pa ito patungo sa kanila na sinipa naman ni Grant at kasama nito ang iba pang mga hero. Pinagtulungan kaagad nila ang isang Nomu gamit ang kanilang mga kakayahan, saka ito sinuntok ni Endeavor. Nakuha na ni Mike si Dr. Garaki pero hindi nila alam na nagising si Shigaraki at agad na pinatay si X-Less saka kinuha ang cloak nito. Nang tatapusin na ni Dobby si Hawks ay iniligtas ito ni Tokoyami. Kinuha niya si Hawks kaya inatake sila ng apoy. Nanghihina naman si Dark Shadow dahil liwanag ang kahinaan niya. Subalit tila nag-overheat na rin ang katawan ni Dobby kaya nakatakas pa rin sila. Ngunit may last 2 shots pa daw si Dobby, mabuti na lang ay naantala ito ng yelo ni Jiten na panang atake kay Mount Lady kaya mauupuan ng malaking puwet si Fat Gum. Pero dahil dito ay nakatakas naman sila Tokoyami at Hawks. Sa ibaba ay nakita ng mga villain na nagising na si Gigantamakia kaya baka gising na rin si Shigaraki. Samantala sa labas ay patuloy ang pag-evacuate ng mga tao sa tulong ng mga hero. Nang marinig ni Deku ang boses na sinasabing kailangan niyang pigilan si Shigaraki, nagmamadaling tumakas sa mga hero dahil sa leader ng mga villain. Ngunit kumapit kay Eraser ang isang Nomu pero iniligtas siya ni Crust bago ito namatay sa quirk ni Shigaraki kaya nagpatuloy sila sa pagtakbo. Napakaraming hero ang napatay ni Shigaraki sa labas dahil sa awaken na quirk nito, mabuti na lang ay nakakalipad sila Grant subalit maladelubyo ang nangyari sa syudad dahil napakalaki ng napinsala nito. Mabilis na umatake si Deku para pigilan ito, kaso nagpatuloy ang quirk ni Shigaraki kaya to the rescue naman si Shoto. Kaya nagmadali na silang iligtas ang mga tao doon. Sa gitna ay natira ang kinatatayuan ni Shigaraki. Sa kanito kinuha ang bala na quirk canceller pero nasira. Tapos kinausap niya sa radyo ang tauhan niyang giant na sumigaw ng napakalakas. Sa labas ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban nila Yorawi at Kamui Woods, saka napatalsik si Cementos at muling umatake si Jiten na nasa lag nito, tapos binato siya ni Mount Lady. Saka kinuha ang
baseball bat na ginawa ng kasama at pinagpapalo ang mga yelo. Samantala pinagpapatay ni Eelboy ang mga kasamahan dahil ito pala ay si Himiko. At mula sa ibaba ay lumabas ang malaking kamay ng Giant. Agad namang inatake ni Endeavor si Shigaraki, subalit sa kabila nito ay nakakapag-regenerate kaya siya ang muntik pang mapatay nito, kaya umikot siya at sinuntok ito sa likod at tumama ng malakas sa lupa. At sinabi sa mga hero na kailangan nilang lumipad para hindi maging abo at saka pinasabog ito ng napakalakas. Sa muling pagsugod ni Enji ay gumamit naman ito ng shield at sinabing nais niyang makuha ang one for all na narinig ni Deku sa radyo. Tumalon si Shigaraki patungo kay Deku kaya nagmamadali na rin ang mga tao, umalis na rin si Deku para hindi madamay ang mga tao at saka sinamahan siya ni Bakugo. Sinabi niya kay Endeavor na siya ang pakay ni Shigaraki kaya patungo sila sa lugar na walang tao. Nakumpirma ni Endeavor na totoo ang sinasabi ni Deku nang magbago ng direksyon ang villain. Samantala si Bakugo ay gigil na makabawi kay Shigaraki. Muli na namang tumalon ng napakataas ang villain. Saka ito gumamit ng radio blast upang masira ang lahat ng mga radyo nila. Nang dumating sila Deku ay aatakihin niya na si Shigaraki pero nanganganib siya kaya iniligtas ni Gran Torino. Saka pinaliwanag nito na pag hinawakan nila ang mga bagay na may decay ni Shigaraki ay dedo agad sila. Sumugod si Ryukyo sa villain pero hindi nakagamit ng decay ang villain dahil nandoon pala si Eraser. Habang sumusugod si Endeavor ay kailangang manatiling nakadilat si Eraser para hindi makagamit ng quirk si Shigaraki kaya tinulungan siya ni Manual. Saka nagwala si Endeavor pero nakatakas naman ng villain. Napansin naman ni number 1 na halos kasing lakas na rin ni All Might ang kalaban. Dinala ni Gran ang dalawa sa malayo. Magkakasama ang iba pang mga hero nang nakapagtatakang nakaligtas ang mga Nomo sa decay ni Shigaraki. Habang patuloy naman si number 1 sa pag-atake, at gumamit pa ito ng Hell Spider subalit nakapunta ito sa likod na sinapok siya kaya tumalsik si Todoroki kay Dragon Lady. Kinutya din ito ang pagtaas ng kamay ng mga hero bilang sagisag ng kapayapaan. Saka sinabing nagagawa niya ng makontrol ngayon ang kanyang decay. Dahil dito ay buhay pa rin ang mga high-end na kinakalaban ng mga pro. Sumugod si Shigaraki kay Eraser upang patayin ito para magamit niya na ang decay at hindi aabot sila Gran at Rocklock. Mabuti na lang ay dumating bigla si Deku. Saka may follow-up pa ni Bakugo na inatake ito ng napakaraming piercing shot subalit buhay pa rin kaya hinuli ni Deku ng Black Whip kaso dinala siya nito kaya sinuntok na ito ni Endeavor. Habang sumusugod si Endeavor ay naisip ni Shigaraki na kunin ang one for all at nakailag ulit siya sa Hell Spider at napangiti dahil naaalala niya ang kanyang master, ngunit inatake naman siya ni Gran, subalit nakatakas na naman ang villain sa kanila. Tapos tinignan niya ang target na si Deku. Si Bakugo naman ay inatake ito ng napakalakas na pagsabog, saka ito sinipa ni Deku at si Enji ay gumamit ng mas malakas pang punching technique. Samantala umakyat na rin si Gigantamakia kung nasaan din si Himiko na nakahubad kaya binigyan ni Mr. Compress ng damit. Patuloy naman ang labanan nila Mount Lady at G10. At ang Giant ay tumakbo patungo sa kanyang master kaya pinigilan ito ng malaking babae subalit mas malakas talaga ito sa kanya. Hinabol sila ng mga hero upang bigyan ng backup si Mount Lady, ngunit inatake naman sila ni G10, kaso si G10 ay nilamon din ng kapangyarihan ni Cementos. Si Redestro naman ay kinakalaban sila Edge Shot at ipinag-utos sa mga tauhan na tulungan si Gigantamakia. Sumunod din sila Kamoy at Midnight. Subalit na itapon na nito si Mount Lady kaya nangangamba sila Kamoy na makarating ito kay Shigaraki, kaso sinunog naman siya ni Dobby, tapos inatake ni Mr. Compress si Midnight ng mga bato. Tumawag si Midnight kay Yaoyo para utusan siyang gumawa ng mga pampatulog at ibigay sa mga hero dahil ito lang ang paraan para pigilan si Makia. Naisip ni Yaoyo na wala ng mga pro doon dahil nakikipaglaban sa mga tauhan ni Destro kaya sila na lang ang kikilos kahit pinagbabawal ito dahil ang mga pro lang ang may pahintulot na lumaban. Kaya gumawa siya ng mga pampatulog at nagplano sila. Sa utos ni Yaoyo ay gumawa ng trap si Mudman na nilagyan ni Mineta ng mga pampadikit habang si Setsuna naman ang lookout sa itaas, samantalang sila Mount Lady at Kamoy ay nakakapit pa rin. At tagumpay naman na nakatapak si Makia sa trap hanggang sa matumba ito. Sa kanila pinagtulungan ito at ginamit din nila Shiozaki at Zero ang mga quirk para dagdag sa tibay ng tali, subalit naputol ang mga ito. Ginamit ni Shoji ang laser ni Aoyama sa mga nakasakay na villain, tapos nilagyan sila ng mga pointer ni Kaminari na pinalipad ni Reiko upang kuryentehin sila ngunit binato siya ni Mr. Compress. Dahil dito ay pinagbabato na lang nila ang pampatulog sa Giant kaso nabasag ni Makia ang lahat ng mga ito, saka sinunog pa sila ng napakainit na apoy ni Dobby. Subalit nag-overheat na rin ang kanyang kamay. Nakatakas na rin ang Giant kaya pinasabog ni Yaoyo ang mga ginawang landmines.
Dahil dito ay nakarating na rin ng mga pro sa kaniyakap ni Mount Lady si Makia at pinabuka ang bibig. Binalot ni Ishido ang katawan ng asido upang makalusot sa mainit na apoy at balak na ipasok ang pampatulog sa bunganga ng giant nang maalala ni Ishido na ito pala ang dati niyang nakausap sa school kaya na-trigger ang kanyang trauma at hindi ito nagawa. Saka nabulibag si Mount Lady at tatapusin na siya nito, mabuti na lang ay dumating si Red Riot. Saka umakyat ang matigas na binata sa katawan nito subalit winasak ni Himiko ang bote pero meron pa siyang isa na tagumpay na naibato sa bunganga ng giant. Tapos pinaputokan na ito ng mga likha ni Yaoyo habang sa itaas ay paparating pa ang mas maraming pro kaso nag-transform si Makia at umatake. Inatake na naman ni Enji si Shigaraki ngunit nakatalon kaya pinigilan ito ni Grant kaso napinsala din siya nito. Kaya galit na galit si Deku pero nilagpasan lang sila ng villain boss dahil balak nitong unahin si Eraser na agad namang pinigilan ni Dragon Lady saka sinakal ito ni Izuku at ginamitan pa niya ng Black Whip. Pasugod na rin si Endeavor subalit nabutas ng villain ang kamay ng dragon na may hawak na quirk deleter round kaya bago ito magamit ay umatake na si Deku kaso nakagat nito ang kanyang braso at tuluyang naihagis ang deleter round na tumama sa binti ni Aizawa. Subalit pinili ng sensei na putulin ang sariling binti upang hindi matanggal ang kanyang quirk dahil siguradong ubos sila kapag nakagamit ito ng decay. Kaso nakagamit saglit ng decay ang villain dahil sa split second na na-distract si Aizawa kaya nakatakas ito at nahawakan na sa mukha ang sensei, mabuti na lang ay nailigtas siya nila Deku at Shoto. Sa kabila ng mga ito ay nakatindig pa rin ang villain. Habang kinakalaban ng mga pro hero ang giant ay muntik na sila Yao Momo pero nailigtas ni Majestic kaso ito naman ang naiwan. At ngayon ay nakarating na sa bayan ng giant kaya napakalaki ng pinsala ang nagagawa nito. Ikinatuwa ng baliw na doktor nang makita si Makia dahil siguradong katapusan na daw nila. Nag-overheat na rin si Endeavor kaya gumawa si Shoto ng yelo para lumamig ito. Ngunit dahil nawala ng malay si Aizawa ay gagamitin na ni Shigaraki ang decay, subalit bomb ibigay na rin pala ang katawan nito. Kaya naisip niya na premature pa pala ang kanyang katawan kaya hindi niya magamit ng maayos ang recovery. Sa kabila nito ay umatake pa rin siya ng decay sa lupa ngunit nailigtas ni Deku ang lahat ng mga kasama dahil nagamit niya na rin ang quirk ng 7th Fuser na float at naalala ni Gran na ito ang quirk ni Shimura. Nang ligtas na ang lupa ay ibinaba na ni Deku ang mga kasama. At sa itaas ay binugbog niya si Shigaraki. Ngunit basag na rin ang kaliwa niyang kamay dahil sa paggamit ng One for All. Subalit ginamit niya pa rin ang kanang kamay para tapusin ito. Dahil dito ay basag na ang dalawa niyang braso pero nagpatuloy pa rin sa pag-atake. At sa muling pagkakataon ay gumamit siya ng Texas Smash kaya basag na talaga ang kamay ngunit nahuhulog na rin si Shigaraki. Na-realize ni Bakugo na labis din ang pinsala ng sariling teknik ni Deku sa katawan. Kaya sumakay sa kanya si Endeavor at lumipad sila patungo sa villain, saka inihagis ni Kachan si number 1 patungo sa kalaban. Tapos ibinigay nito ang lahat ng natitira niyang lakas upang tuluyang tapusin si Shigaraki, subalit sumanib si All for One kaya natusok si Endeavor, at sunod na inatake si Deku ngunit iniligtas ito ni Bakugo. Nahulog ang binata na iniligtas naman ni Shoto pati na ang kanyang ama. Muling umatake si All for One ngunit tila may sumanib din kay Deku kaya nagagawa pa ring lumaban. Subalit nagawa na siyang mahawakan ni All for One kaya hinigop ang One for All. Sa pagkakataong ito ay nakapasok na naman si Deku sa loob ng One for All, kung saan nakita niya doon si Shigaraki na ayaw palang magpakontrol sa kanyang master. Natumba naman ang bida kaya sinabi ni Shimura na sila na muna ang bahala. Samantala patuloy pa rin ang pagtakbo ni Makia patungo sa master niya kaya walang tigil din ang evacuation na ginagawa ng mga hero. Natuwa si All for One dahil nakita na naman niya ang yumaong lola ni Shigaraki. Nagpakita din doon ang kapatid ni All for One na siyang unang nagmayari ng One for All. Dahil dito ay kinuha ni All for One ang katawan ni Shigaraki para lumaban. Sa kabila ng panghihina ni Deku sa loob ng One for All ay nakasugod pa rin siya, kaya naman sa reality ay nagliwanag ang One for All sa kalangitan dahil nagawang madepensahan ng bida ang sarili kaya hindi nanakaw ang One for All. Hanggang sa pareho nang bumigay ang kanilang mga katawan. Ngunit si Makia ay nagmamadali pa rin patungo sa kanyang master na sinasagasaan lang kahit ang malalaking mga gusali. Napansin ni Skeptic na nandoon sila Uravity at Froppy kaya nagmadali si Himiko na kunin ang mga gamit para labanan ng dalawa. Giit ni Spinner na hindi lang siya ang frustrated sa pagkamatay ni Twice kaya dapat ay sundin nila ang utos ng boss na manatili silang magkakasama, pero umalis pa rin ang dalaga. Saka nagpanggap itong matanda na humihingi ng tulong kaya sumunod si Uraraka ngunit nalaman na ito pala ang manyak na pumasok sa isang bahay. Ito namang si ate mo ay sumunod pa rin. Kaya sinugod siya ni Himiko ng kutsilyo nito, pero naihagis niya ito at nagpas siyang hulihin ng villain. Samantala sa isang eroplano ay buhay pa pala si Best Genius. Iniligtas ni Shoto ang tatlong mga kasama, subalit kinokontrol pa rin ni All for One ang katawan ni Shigaraki. Mabuti na lang ay inatake ito ni Nejire dahil dumating na pala sila ni Lida, kaya lalong ikinainis ito ni Shigaraki.
Nagawang makaiwas ni Uraraka sa atake ni Himiko, saka ginamit niya ang lubid pero napatalsik pa rin ito. Kaya ginamit ni Uraraka ang mga gamit doon ngunit nakakailag ang dalaga sa kanya. At nang maghagis ito ng mga kutsilyo ay pinigilan naman siya ni Froppy. Ngunit nang yumanig ay nakatakas sa kanila si Himiko. Sumugod sila Shoto at Nejire subalit dumating na rin doon si Gigantomachia. Kaya inatake na nila Shoto at Nejire ang katawan ni Shigaraki. Kaso inatake na rin sila ng alaga nitong giant saka tinanong sa kanyang master kung ano ang utos nito. Nahihirapan ng huminga si Enji dahil napinsala daw ang kanyang lungs. Ngunit nagpakita si Dobby at tinanggal ang kulay ng kanyang buhok dahil siya daw ay si Toya, na panganay na anak ni Endeavor. Samantala kinontrol din ng mga villain ng signal para maipalabas sa TV na anak daw ni Endeavor si Dobby. Ipinakalat din ito na pinilit ni Endeavor na mapang-asawa ang kanilang ina upang makagawa siya ng anak na makakatalo kay All Might. Sinabi ni Dobby sa kanyang ama na pinapalabas ngayon sa TV ang recorded na video na nagsisiwalat sa baho ni Endeavor. Ang akala daw ni Enji ay namatay na si Toya dahil naging abo ito dahil sa paggamit ng napakalakas na apoy. Noon ay natutuwa si Enji kay Toya dahil mas malakas ang apoy nito sa kanya pero hindi niya ito makontrol kaya nasasaktan ang sarili. Samantala sa recorded na napapanood sa TV ay pinakita ni Dobby ang paternity test na katibayan na anak talaga siya ni Endeavor. At nagpatuloy daw si Endeavor sa paggawa ng anak hanggang sa magtagumpay siya ng ipanganak si Shoto na merong half-half powers. Saka sinabing hindi tunay na hero ang kanyang ama dahil ang nais lang nito ay pansariling interes. Isiniwalat din nito ang marahas na pagpatay ni Hawks kay Twice kahit wala na itong laban. Dagdag pa nitong pinatay daw ni Hawks si number 3 Hero Best Genius upang makuha ang kanyang tiwala. Pero hindi na daw ito nakapagtataka dahil isiniwalat niya rin na isang kriminal ang tunay na ama ni Hawks. Sumugod si Dobby ngunit hindi makagalaw si Enji sa kanyang mga narinig. Kaya naman susunugin na sila ni Toya nang bigla silang mahuli ng mga matitibay na lubid dahil buhay pa pala si Best Genius. Nagtataka si Dobby dahil dapat ay patay na si number 3. Saka sumugod si Shoto at inatake ang kanyang kapatid. Maging si Makia ay hindi makatakas sa atake ni Genius. Tapos tinamaan si Nejire ni Toya dahil nakatakas na ito gamit ang Blue Flame. Nang magsalita si Shigaraki ay lumakas bigla ang giant. Samantala ang mga Nomo ay biglang tumakbo patungo sa villain boss. Subalit meron pa pala sa likod ni Burnen kaya iniligtas ng kasama. Nagsagupaan naman ang magkapatid gamit ang kanilang mga apoy. At ang mga Nomo ay balak patayin si Genius. Mabuti na lang ay bumalik na pala ang quirk ni Lemillion na inatake ang mga Nomo. Kahit na may pinsala ang mga organs ni Bakugo ay nagawa pa rin itong mailigtas si Genius gamit ang mga explosion saka umatake din si Lida. Maging si Nejire ay muling lumaban. Saka sinabi ni Bakugo na ang hero name niya ay Great Explosion Murder God Dynamite. Sa kabila ng mga labanan ay hindi makakilo si Enji dahil sa shock lalo pa at natalo ni Dobby ang kanyang kapatid. Mabuti na lang ay nailigtas ito ni Deku pero napakatindi talaga ng apoy ni Toya. Subalit tuluyan nang nakatakas ang giant. Pero kumilos na rin si Endeavor at sinapok ang giant gamit ang huling lakas. Sakto naman na tumalab na rin ang pampatulog na nailagay kanina ni Kirishima. Samantala sa ere ay nagpatuloy ang sagupaan ng dalawang anak ni Endeavor. Saka pinatalsik ni Mirio ang isang Nomo. At nagpatago sa isa pa saka winasak ito. Dahil dito ay nanganganib ng matalo ang mga villain. Sa sobrang higpit ng tali ay naglalaway na si Mr. Compress at napapaiyak na rin si Spinner. Kinumpres ng villain ang binti para makatakas at kinumpres rin si Shigaraki. Saka tumakas ngunit umatake agad si Genius pero tinatanggal ni Compress ang atake nito kahit mapinsala din ang sariling katawan, saka kinuha din niya si Skeptic. Samantala naglalaban pa rin ang dalawang fire user sa kalangitan. Saka kinuha na rin ni Compress si Dobby. At nagtungo kay Make saka pinakawalan sila Spinner at Shigaraki. Patuloy ang pakikipaglaban ng mga pro sa mga Nomo at iniligtas ni Master Driller si Burnen pero siya naman ang napatay nito. Saka dumating si Lemillion at sinuntok si Compress bago pa nito magamit ang ultimate move. At ang isusunod ni Mirio ay sila Shigaraki ngunit napatalsik sila nito gamit ang malakas na tunog. Ang mga Nomo naman ay pinigilan ni Best Genius. Napansin ni Spinner na si All for One na ang nagkokontrol sa katawan ng kanyang boss. Sumugod pa rin si Mirio subalit nagawa siyang tamaan ng kalaban. Subalit magkasabay na sumugod sila Lida at Todoroki kaya pinatalsik sila gamit ang shield. Nakatakas na rin ang mga Nomo kay number 3. Si Deku naman ay pinilit pa rin sumugod kahit lantang gulay na ang mga braso at bintik hanggang sa tamaan nito si All for One subalit inatake siya nito kaya tuluyan ng nakatakas. Samantala makikita sa paligid ang lahat ng mga gusali at mga hero na napinsala dahil sa napakatinding labanan ng dalawang puwersa. Nakatakas man si Shigaraki ay nahuli naman si Dr. Garaki, pati na rin sila Gigantomachia, Mr. Compress, at mga Nomo. At si Destro ay tuluyan ng tinapos ni Edge Shot. Si Jite naman ay lumalaban pa rin, subalit kalaunan ay natalo na rin siya ni Cementos. Napakaraming kalaban ang nahuli, ngunit karamihan sa mga leader ay nakatakas kaya pinaghahanap ng mga pulis. Nag-focus ang iba pang mga hero sa rescue mission ng mga nadamay sa digmaan. Iyak ng iyak ang mga estudyante
importante dahil namatay pala si Midnight sa labanan, pati si Majestic ay hindi rin nakaligtas. Saka ipinakita ang litrato ng mga nasawi na mga hero. Nawawala na rin ng tiwala ang mga tao sa mga hero dahil sa video ni Toya. Nagsasalita pa rin si All for One gamit ang katawan ni Shigaraki, saka ipinag-utos na tulungan siyang makatakas sa Tartarus. Samantala napakahigpit ng seguridad sa Tartarus, nang biglang ma-activate ang security system dahil dumating ang mga Nomo na pinagbabaril nila ngunit napakatibay ng shield. Saka umatake pa ang isa ng mga spike kaya nagtataka sa control room kung ano ang nangyayari. Giit ng isang bantay na napatay na ng mga Nomo ang kanyang kapatid. Saka dumating si Shigaraki at winasak ang unang gate ng kulungan. Dahil dito ay na-activate ang emergency alert sa buong Tartarus prison. Saka nag-activate din ang emergency separation ng control room, tapos nagpadala ng mga battle drone upang pigilan ang mga Nomo. Subalit nasa itaas si Shigaraki sakay ng flying Nomo, na naiinis pa rin dahil kinokontrol ng kanyang master ang kanyang katawan. Pagbaba ni Shigaraki ay agad na winasak ang mga gusali sa paligid. At gamit ang ability ay hinanap nito ang kinaroroonan ng katawan ni All for One. Saka winasak din ang buong surveillance system sa pamamagitan ng high-frequency sound. Dahil dito ay nakatakas na rin ang pinuno ng mga villain. Pinag-utos ng warden na patayin ang mga lumabas sa kulungan ngunit tinapos sila ni Muscular. Tinutukan ng baril ang iba pang mga balak tumakas, ngunit lahat sila ay pinagtutusok lang ni Moonfish. Ngunit napakarami pang mga bilanggo ang nakatakas dahil sa nangyari at isa na dito ay si Stain. Nang mapadaan ng isang babae ay tinulungan niya si Chisaki. Subalit nakahiwalay na sa tulay ang kulungan kaya hindi sila makaalis pero tutulungan sila ni All for One. Dahil dito ay nagkaroon na naman sila ng maraming mga tauhan. Nang magising si Bakugo ay nais niyang puntahan si Deku. Nagpapagaling naman sila Grant pati na si Aizawa na naputol ang isang binti. Habang sa labas ay naghihintay ang napakaraming reporter at mga tao na binabati ko si Endeavor. Samantala si Midoriya ay hindi pa rin nagigising. Magkasama naman sila Genius at Hawk sa kotse. At napag-usapan nilang naniwala talaga sa kanilang pakulo si Dobby na patay na si Genius. Nadaanan din nila si Glutton God na nangunguha ng mga pagkain kaya agad itong hinuli ni Genius gamit ang matibay na cable. Giit ng isang matanda na wala nang masyadong hero ang nagbabantay sa kanila dahil sa dami ng kalaban. Nang mapansin nilang wala nang tiwala ang mga tao sa mga hero. Isa pang bilang ang nasa tindahan subalit lumaban na ang mga sibilyan dahil ayaw na nilang umasa sa mga hero. Nakita naman ni Wash ang pagsabog sa malayo. Subalit pagdating ay napakalaki ng pinsala, tapos siya pa ang sinisi ng mga tao dahil sa nangyari. Dahil dito ay nag-retire na si Yorawimusha dahil binabatikos lang sila ng mga tao. At ang simbolo ni All Might ay wala na ngayon kahulugan. Samantala si Stain ay umaaligid na naman. Subalit baldado na ang pisikal pati ang mental na kalusugan ni Endeavor dahil sa nalaman na buhay pa ang anak na si Toya at isa itong villain na sinira ang pangalan niya kaya napaiyak na lang ang lalaki. Subalit dumating ang mga asawa at anak nito na nais daw siyang damayan sa kabila ng kanyang mga kasalanan. Ipinakita ang nakaraan ni Toya na gustong mag-training pero giit ng doktor na hindi daw nito makontrol ang sariling apoy kaya pwede nitong mapatay ang sarili. Dahil dito ay frustrated si Enji. Kaya nag-anak si Enji ngunit nagselo si Toya kaya nagsasanay ito sa bundok nang hindi nila alam kaya pinagalitan ng ama pero inatake sila ng bata dahil sa emosyon nito. Mula noon ay pinagbawalan na ni Endeavor na lumapit ang mga kapatid kay Shoto. Kaya habang naglalaro ang mga kapatid ay pinapag-training si Shoto ng ama. Isang araw ay muli na namang ginamit ni Toya ang apoy, akala niya ay matutuwa ang ama pero pinagalitan pa siya nito dahil napipinsala ang sariling katawan. Ngunit ang asawa ang sinisi ni Enji dahil hindi daw binantayan na ikinainis naman ni Shoto. Dito na nagsimula ang pagkamuhi ng magkakapatid sa kanilang ama. Hanggang isang araw ay hindi na napigil ni Toya ang kanyang apoy kaya pinaniniwala ang nasunog nito ang katawan kaya wala nang natira. Sa kabila ng mga mapait na nakaraan ay handa pa rin ang kanyang pamilya na sumuporta kahit si Toya mismo ang kanilang makakalaban. Sa loob ng One for All ay sinabi ng mga dating wielder na maaaring si Deku na ang huling wielder nito dahil sa nangyayari sa One for All. Pwera na lang kung meron ulit katulad ni Midoriya na isang quirkless na may pusong hero ang makilala niya. Saka nakiusap si Shimura na patayin ni Deku si Shigaraki. Napaiyak din si Shimura nang malaman na buhay pa si Gran Torino. Habang binabantayan ni Toshi si Midoriya ay alam niyang nasa loob ito ngayon ng One for All. Nang dumating si Hawks ay nagtatanong na rin ito tungkol sa sikreto ng One for All. At handa naman itong sabihin ni All Might sa dalawa para mas maintindihan nila ang sitwasyon. Ilang araw ang nakalipas ay nagpa-interview na sila Endeavor sa media na humingi na lang ng tawad pero nagalit pa ang mga tao dahil sa mga pinatay ng anak nitong si Dobby. Giit ni Best Jeanist na pwede daw muna silang mag-evacuate sa UA. Pero upset pa rin ang mga tao sa nangyari kaya sinabi ni Endeavor na siya na lang ang sisihin at wag na ang ibang mga hero. Sa dorm ay nakatanggap ng sulat ang mga kaklase mula kay Deku na magpapakalayo daw muna ito upang hindi sila madamay dahil siya ang pakay nila All for One. Samantala mag-isa sa syudad ang bida upang panagutan ang kapangyarihan na natanggap. Samantala ipinadala sila Shindo at Nakagami upang kumbinsihin ang mga
tao na mag-evacuate sa Ketsubutsu Academy. Subalit ang mga tao na daw ang baalang magprotekta sa mga sarili. Kaya lumabas na lang sila dahil walang napala. Kalaunan ay nagkaroon ng pagyanig dahil nandoon pala si Muscular na naghahanap ng kalaro. Kaya binalaan ni Nakagami ang mga tao dahil mapanganib ito pero ayaw nilang makinig. Samantala sa labas ay kinakawawan na nito si Shindo. Ginamit naman ng binata ang quirk na vibrations pero hindi pa rin ito sapat kaya tatapusin na siya nang bigla siyang sinuntok ni Deku. Binuhat ni Muscular ang isang gusali ngunit gumamit ng smokescreen ang bida. Saka nito ibinigay si Shindo sa kasama nito. At agad siyang umalis para kalabanin si Muscular na agad namang sumugod sa kanya sa ere ngunit nakapitan ng Black Whip at binalibag ito sa ilog. Nakatakas pa rin sa kanya ang villain na hayok sa dugo. Ngunit naramdaman na nito ang pinsala ng ginawa sa kanya kanina ni Shindo. Saka naman sumugod ang bida at sinuntok ito ng napakalakas sa katawan at tuluyang natalo. Pagkatapos ay ibinigay niya ang villain sa mga pulis at agad na nagtungo kay All Might. Dahil meron pala silang binuong team na siyang magsasaliksik kung nasaan sila Shigaraki. Isang sibilyan ang napagkamalang villain ng mga taong may support item sa gitna ng gabi. Mabuti na lang ay dumating ang ating bida para tulungan ito. Nang dumating si All Might ay aalis na kagad ang bida ngunit binigyan muna siya ng pagkain. Nagkalat ang mga villain sa paligid ngunit sa isang iglap ay nagawa itong matalo ni Endeavor. Subalit sa kabila nito ay ang mga hero pa rin ang sinisisi ng mga tao sa mga nangyari kaya bumalik na lang sila sa kotse. Habang nag-iimbestiga si Deku ay biglang inatake ang kanyang radyo na ipinagtaka ng mga pro kaya agad silang kumilos ngunit pinasabog din sila. Nakagagawan pala ng isang may sniper quirk na na-hired ni All for One. Kumuha ito ng kanyang buhok at ginamit na bala. Saka binaril ang bida ngunit nakailag saka naalala ni Deku na ang may ganitong quirk ay ang pinalitan ni Hawk sa Public Safety Commission na si Lady Negon na umatake ng isa pang bala na nahuli naman ni Deku. Subalit bumaril na naman ito kaya tinamaan siya. Ngunit napahanga pa rin si Lady dahil first time daw na may makailag sa kanya. Kasama pala nito si Chisaki dahil balak niya itong gamitin. Sa flashback ay ipinakitang binigyan ni All for One ng quirk na float si Lady Negon kapalit ng serbisyo nito kaya ngayon ay nakakalakad siya sa hangin. Nagpatuloy si Deku sa pagsugod ngunit tinamaan na naman siya kaya nagpalabas siya ng usok para makapagtago. Tapos naghanda ito na gamitin ang quirk ng ikatlong wielder na Fajin. Umatake pa rin si Lady pero mga decoy lang ang tinamaan niya dahil si Deku ay nasa ilalim niya pala kaya nahuli na siya ng bida. Subalit na protektahan pa rin ng babae ang sarili kaya nakatakas ito. Tapos pinagbabaril na naman siya ng sniper na hindi niya na alam kung nasaan. Ngunit nang matagpuan ay nakailag pa rin sa Black Whip. Saka mabilis siyang sumugod kaso nga lang ay binaril ni Lady si Chisaki dahil alam niyang ililigtas ito ng bida. Subalit gamit ang Fajin ay nagawa ng bida na maging mas mabilis sa bala kaya nailigtas si Chisaki. Tapos gamit ang Black Whip at Fajin ay sinipa niya ang kalaban na tila kasing bilis ng speed of light kaya nawasak niya ang sandata nito. Sa kabila nito ay nais niya pa rin itong iligtas saka kinausap na lumaban ito muli bilang isang hero. Natuwa naman ang babae ngunit bigla naman siyang sumabog. Dahil ang quirk na ibinigay ni All for One ay sasabog pala kapag tinraidor siya nito. Sa tamang pagkakataon ay nakuha ito ni Hawk. Bago ito mamatay ay sinabi na ni Lady ang tagpuan nila All for One. Saka naman dumating si Endeavor na dala si kay Chisaki na nais daw humingi ng tawad sa kanyang lolo. Giit ni Deku na susundin niya ito kung hihingi muna ng tawad si Chisaki kay Eri. Tapos dumating na si All Might na nag-aalala. Dahil sa nalaman kay Lady Negon ay naghanda ang mga hero ngunit napag-usapan muna nila ang pag-resign din ni Death Arm sa serbisyo. Nakatanggap ng tawag si Hawks kay All Might dahil natalo na daw kagad ni Deku ang pangalawang na-hired ni All for One. Bago umalis ang bida ay nais itong bigyan ni All Might ng pagkain. Ngunit tumanggi si Deku dahil ayaw niya ng madamay pa si Toshinori, at hindi nito alam na nagmamasid si Stain. Nagpatuloy si Deku sa panghahunting ng mga kasapi ni Shigaraki at All for One. Nagpatuloy din siya sa pagliligtas sa mga tao ngunit natatakot ang mga ito sa kanya. Iba't ibang mga villain pa ang kanyang nakalaban hanggang sa makita niya si Dictator na gumagamit ng mga tao kaya hindi niya masaktan ang mga ito. Mabuti na lang ay dumating si Bakugo na inatake ito mula sa itaas. At nakita niya din ang lahat ng mga kaklase doon upang tulungan siya pero ayaw na ng bida na madamay pa sila. Gumamit si Deku ng smokescreen saka tumakas, ngunit tinanggal ito ni Bakugo upang makita siya. Ginamit din ni Koda ang mga ibon para kumbinsihin ng bida, maging si Zero ay nais siyang tulungan. Umatake din si Jiro pero nakatakas ito, saka hinuli siya ni Ojiro ng buntot nito ngunit mabilis lang itong nakatakas kaya itinulak siya ni Dark Shadow sa gusali, tapos nilock siya ni Yaoyorozu sa poste, subalit wala itong kwenta sa kanya kaya kinukumbinsi siya ni Kaminari na hayaan silang tumulong. Maging si Shoji ay pinigilan siya, kaso nagpumilit pa rin itong makatakas, ngunit nag-aabang pala sa kanya si Shoto gamit ang yelo nito. Sa kabila nito ay tumatakas pa rin si Deku kaya nilalagyan siya ng mas maraming yelo, at nang makatakas pa rin ito ay sinubukan nila Suyo at Mineta na pigilan siya, kaso nilapag lang nito na parang bata
bata si Mineta at saka ginamit ang Black Whip quirk kaya hindi nahuli ni Uraraka. Gumawa ng yelo si Shoto at itinulak sila ng mga kasama saka ginamit din ni Uraraka ang quirk upang mabilis silang makalipad. Tapos nagpasabog ng malakas si Bakugo upang makahabol sa kaibigan hanggang sa bumitaw na rin siya at nagpatuloy naman si Lida sa paghabol hanggang sa mahuli si Deku at sinabing handa silang tumulong dahil ito ang trabaho ng mga hero. Naubos na rin ang lakas ng bida saka nag-release si Uraraka ng gravity at sa ibaba ay sinalo naman sila ni Kirishima. Nang makaharap ni Deku ang mga kaklase ay inamin ni Kacchan na malayo na daw talaga ang agwat ni Deku sa kanya. Ngunit hindi nito magagawa ang lahat ng mag-isa kaya sinabi ni Bakugo na alam niyang kailangan nito ng tulong nila hanggang sa matumba na ang bida at sinalo ni Kacchan. Dahil dito ay sama-sama ulit sila nalalaban. Nang magising ang bida ay nakasakay siya kay Shoji at nasa loob na sila ng safe zone na may makapal at mahabang pader sa buong paligid. Ngunit sa loob ay ayaw ng mga tao na pumasok doon si Deku dahil ito ang target ni Shigaraki kaya aalis na sana ang bida ngunit sinabi ni Uraraka na hindi nila siya pababayaan. Sinabi ng principal na ang buong facility ng UA ay merong secret underground na pwedeng pagtaguan kapag may sumugod na mga villain. Meron din daw 3,000 layer ng matitibay na steel plates ang nagpoprotekta sa underground facility na pwedeng mag-compress upang mas tumibay ito at may lihim din na lagusan patungo sa Shiketsu Academy na may napakatibay din na security system katulad ng UA. Dahil sa mga reklamador ay pinaliwanag ni Genius na kung target man si Deku ng mga villain ay isa pa rin siyang mahalagang asset dahil sa lakas nito. Ngunit mas nagalit pa ang mga tao na nililigtas na nga sila pa ang entitled. Dahil dito ay umakyat si Uraraka at pinaliwanag sa mga abnormal na kailangan nilang palakasin si Deku dahil ito lang ang makakatalo kay All for One. Ngunit ayaw pang pumayag ng isang lalaki na ang sarap itapon sa labas ng safe zone. Hanggang sa mapaiyak na lang si Deku at ang nanay nito sa effort ni Uraraka para kay Midoriya. Saka lumapit sila Kota at ang babaeng Bonnie na niligtas niya kanina. Dahil dito ay isang lalaki na may mga shuriken sa ulo ang naglakas loob na ipaliwanag ang pinagdadaanan ng ating bida. Kaya naman tinanggap na rin siya ng mga tao. Tinignan ni All Might ang kanyang estatwa nang bigla siyang tutukan ni Stain. Kaya pinakita niya saglit na siya si All Might pero tinatawag siya nitong fake. Ngunit hindi naman siya tinuluyan dahil may dumating na babaeng tinanggal ang nilagay sa estatwa dahil ang babaeng ito ay isa pala sa iniligtas ni All Might. Giit ni Stain na kailangan nilang panatilihin ang nasimulan ni All Might. Saka umalis ito at may binigay na impormasyon tungkol sa Tartarus. Tapos hinamon siya sa isang duelo sa hinaharap. Nakabalik na rin sa wakas sa dorm si Deku upang magpahinga pero ayaw pa daw niyang matulog hanggat hindi nakakahingi ng tawad kay All Might na nakikinig pala sa labas. Ngunit ito pa ang humingi ng tawad sa kanya. Saka nagbabalang malapit na ang huling labanan. Kalaunan ay nakatulog na si Deku sa upuan. Saka nagkasundo ang magkakaklase na gagawin ang lahat. Ang prediction ni Hawks ay magpapahinga lang si Shigaraki ng mga 2 buwan. At sinusuportahan din ng kanyang prediction ng impormasyon na binigay ni Stain kay All Might. Sa flashback ay pumapatay si Stain ng mga kriminal. Saka nangalap siya ng impormasyon tungkol sa lugar upang ipagkatiwala ito kay All Might na nag-iisang hero na kinikilala niya. Pinag-usapan nila All Might ang tungkol sa nakalap nilang radio wave ng mga villain dahil na-decode nila na 3 araw na lang ay matatapos na sa pagpapahinga si Shigaraki. Dahil dito ay nag-request sila ng assistance sa mga international hero pero hindi pa magkasundo ang mga leader sa mga paperworks. Sa kabila nito ay nagbiyahe na ang number 1 hero ng US na si Star and Stripe. Kaya abangan ng Season 7 para sa matinding paghaharap nila All for One at ng mga hero. Wawa chup chup.